Yung what's up sa yung lahat mga boss, no? And meron tayong gagawin ngayon, isang Sony 43 inches. Ayan, oh. Tanggap natin to kahapon. So yung problema ng may-ari is ano, minsan na to niya ginagamit pero bakit daw nasira. So yung problema niya, sabi ng may-ari, wala daw siyang power. Pero kung tinesting natin, ito po yung kanyang problema. Saksak natin. Wala nga tayong makikita yung indicator dito sa kanyang ano eh. Ayan, oh. Labas naman yung logo ng Sony. Yan. Tapos, yun o, kita na ba yun? Meron siyang flicker. Yan o. Flicker siya. Tapos mag-flicker yan. Ayun. Mawawala na po yung, hindi po siya mag-continue. Instead na may, ano siguro dito, Android na logo. Ito ko lang Android, Smart TV na ba to? Malaman natin yan mamaya. Ayun po siya, blank screen. So, meron po siyang backlight. Ayun o. Okay yung kanyang backlight. Okay yung backlight niya. Ayan. Okay yung backlight. Pero, nakawala yung picture. Sabi sabihin yan, panel issue to, DC-DC protect. So, makakala sa mga problema ng ganyan is nasa panel mismo. So, tingnan natin kung kaya pa natin tong ma-resolve ba. Blocking, removing, or ano ba, modification ba yung gagawin natin na to. So, malalamin natin mamaya. So, buksan muna natin. Pala yung model ng unit natin. Ayan, Sony KD-43 X807H. Ayan. Ayan, so bali nabuksan na po natin. No? So ito yung kanyang mainboard. Tapos dadaanan ng power supply. Saka backlight driver na rin. Then yung kanyang wifi module. Tapos yung T-con saka top board is natabunan ng frame na to. So kailangan natin baklasin yung frame na to para makita natin yung T-con natin. So ayan mga boss, no? Nakuha na natin yung frame nya. Ayan. So ito na po yung kanyang T-con board. Then, para malaman natin kung saan ba na yung problema, kailangan natin isolate yung panel natin. So, tanggalin natin yung right, tapos testing natin yung left. At saka, balik natin yung right, tanggalin natin yung left. Kung saan banda na mag-normal yung panel na mamala yung flicker, tapos mag-steady yung kanyang display. So, yun yung gagawin natin. Tapos, dito, meron tayong makikita ditong, ayan, dito banda yung kanyang mga clock signal, saka yung kanyang swapping voltage. Then, sa kabila naman, dito na side yan. So gawa natin ng paraan, hanapin natin kung saan banda yung problema. Continue tayo, no? Bali nagawa na po natin yung paraan natin. So dito hang ko yung right side natin. Dito is ano siya, kulay puti, tapos yung kabila naman black siya totally. So wala po siyang picture, totally black yung left, tapos puti yung right. Then binalik natin to, tapos ito naman yung left yung nakahang. Dito naman na side yung kulay puti, tapos dito naman yung kulay itim. Tapos makikita natin na meron siyang fine lines doon sa kanyang screen, at saka medyo meron siyang flicker doon sa kanyang ilaw. Meron siyang konting flicker sa my screen pero wala siyang picture, no? So may idea na tayo na ito na side yung may problema. So ito yung ginawa natin. Nag-block tayo ng 14 pins. Ayan, no? Clock hanggang ADV at saka BGH nya, saka yung VST. So 14 pins yan, binilang natin. Ayan, may nilagyan na tayong tape dito. Ayan, ito yung blocking natin. Ayan. Kung bilangin mo yan, 14 pins yan mula sa gilid. Ayan. So kabit natin dito para magtitest testing natin. Ayan. So wait lang at magtitest tayo. So dito tayo mga boss, no? Balik na po natin yung cover nya, din yung frame. So nakasarado na po yung unit natin. So dito tayo magte-test para makita natin tulad nung tinestin natin kanina, hindi pa natin nagalaw. Ayan, so yung test natin. Ayan, labas yung logo. Di ba kanina hindi pa natin nirepair is merong kunting flicker at saka double na image na sasapaw dito sa kanyang logo na Sony. Ngayon wala na siya. Tingnan natin kung magtutuloy ba. Ayan, oh. Ito sana yung kanina na parang lalabas siya pero hindi siya maka-continue, no? Tapos blank screen na lang, backlight na yung natira, walang picture kasi nga yung problema is panel, merong leak yung panel natin. Kaya dinidetect ng T-con natin, kaya siya nagpo-protect. So ngayon dinisable natin yung kanyang leak na side ng panel natin. So ngayon nag-normal na siya, yun, no? Lumabas na po yung kanyang display. Ayan, hindi na po siya nagpo-protect. At ito naman yung kanyang background display kapag walang input. Ayun.
So test natin sana to ng gamitan natin ng YouTube. Ang problema, nabinta na po yung pang testing natin na remote eh. Hindi pa tayo nakapag-order, no? So ganito na lang yung pag-test natin. So far okay naman, walang problema sa kanyang panel, goods naman. Ayan. Buti ito lang ano. Dapat sana test natin to kasi Android TV to. Si YouTube sana yung test natin, pero wala tayong remote, no? So hanggang dito lang yung video natin, mga paps. Sana kahit paano may nakuha kang testing ginawa ngayon. Make a video as always, and this is your service running Cruise Tech. See you in our next video. Bye bye.